Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Scorpio, silip po ito sa 2025. Tingnan natin yung mga major energies ninyo for each month. Magdodraw po ako ng isang card for each month, no? From January to December. So, this is for January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ay, sorry po. Nagalaw yung camera. Sorry naman. Okay, so tignan po natin. January. For January, we have 5 of swords. So, pagpasok ng ng January, sorry. Siguro, meron kayong conversation with someone dito, meron transaction, pero maaring hindi kayo nagkaintindihan, hindi kayo nag-agree, no? Sa bawat isa. Kaya maaaring maghiwalay, no? Kayo dito ng kung sino man ang kausap ninyo dito na you're not on the same page. Okay? Maaari din na meron kayong proposal dito na hindi nag-agree kasi napipick up ko dito baka business transaction ito, no? At hindi kayo nagkaintindihan, maaring nagkapikunan, maaring ganoon. Kaya naghiwalay kayo na hindi kayo on the same page, no? So pagpasok ng February, we have Knight of Swords. Ayan. So parang sugod na sugod, no? Siguro, ang na-pick up ko dito, baka meron tension pa rin na existing, no? Maaaring related pa rin yan dito sa taong kausap ninyo. At maaaring pwedeng susugurin ninyo yung taong ito, no? Maaari kasi na meron pa siyang mga sinasabi, no? Sa ibang tao na hindi paborable sa'yo, kaya maaring meron nakakarating din ito sa'yo, kaya siguro napikon kayo, no? At maaring susugurin ninyo pa rin yung taong ito. Possible na ganon, okay? But for others of you, this is not going to resonate with everyone, kaya just take as it resonates po. Possible din na ang sitwasyon na to could be on a different scenario naman. For some of you, baka meron ditong mga delays, meron ditong mga nararanasan kayong obstacles, merong mga blockages na nararanasan kayo for kung ano man ang mga pinagkakaabalahan ninyo, no? Kung mga ganon, along those lines ang mga nararanasan ninyo, but pagpasok ng February, maaaring magbago ang energy ninyo at yan ay ma-lift na, maalis na yung mga blockages ninyo, yung mga delays, yung mga obstacles na yan, maaring matanggal na yan at magsisimula na kayong mag-progress. Magsisimula na kayong mag-improve ang inyong sitwasyon and you may be, maaaring umusad na kayong muli, no? So, pagdating ng March, meron tayong 5 of Pentacles, okay? So, this could be financial loss, financial struggles, maaaring may financial constraints dito na mararanasan siguro ang iba sa inyo, no? But don't lose hope. Pag may ganong sitwasyon, natural naman sa buhay natin ang merong mga struggles. Natural naman sa buhay natin at some point sa buhay natin nagkakaroon tayo ng mga hardships, no? Kaya wag kayong malungkot, wag kayong mag-alala. Bagkus, pag mayroong mga ganong pangyayari sa buhay natin, because that is part of life, diba? Pero magagawa natin mas maganda dyan, i-approach natin ito on a positive note. Okay? Kasi alam naman natin na lagi at lagi sa life's journey, wala namang perfect. Laging merong pagkakaroon ng mga
ng mga problema. At instead na mag-dwell on tayo sa problema, let's think of what we can do para makalabas tayo sa problema yan. Yun na lang. Yun na lang ang gawin natin. Maging positibo tayo. Okay? What else? For April. Ito na. Magsisimula na ng paganda ang inyong sitwasyon. This is Ace. This is a new beginning energy. And this is an Ace of Swords. This is a victory energy. So, kung ano man itong mga negative energies, sa pagpasok ng taon, by April, mapagtatagumpayan ninyo yan. So, most likely, kung ano man itong pag hindi ninyo pagkakaintindihan with another person, maaring maayos na ninyo yan by that time. Maaring magkaroon na kayo ng compromise, maaring magkaroon na kayo ng pag-uusap, at maayos nyo na kung ano man ang pinagbulan ng hindi ninyo pagkakaintindihan. Financial breakthrough may come in, 'di ba? Mapagtatagumpayan ninyo ang problema ninyo sa pera, 'di ba? Kaya you are going to receive dito new ideas, new inspiration, new insights na yun ang magiging susi para mapagtagumpayan ninyo kung ano man ang sitwasyon na ito. Kung ano man ang mga challenging situations na yan. And you are going to head towards a new beginning. Magsisimula kayo ng bagong chapter sa buhay ninyo on those areas. So, pagdating ng May, maraming balita ang maaaring dumating sa inyo. Balita, imbitasyon, communication, maaaring gano'n na, maaaring magdulot ito ng kilig sa inyo, magdulot ng saya, 'di ba? Kasi maaaring matagal na kayong hindi man lang nakakapamasyal. Baka matagal na kayong hindi man lang nakaka-attend ng party. Maaaring matagal na kayong buryo, 'di ba? For whatever reason, yun ang narinig ko, buryo. Kaya maaring sa ngayon at this time in May, baka yung mga imbitasyon na yan, maaring yan ang gumising ng excitement sa inyo, no? Maaring may mga social events kayo dyan na pupuntahan, may mga social gatherings, no? So good luck to that. At i-enjoy ninyo yan. Pagdating ng June, meron tayong King of Wands. Ayan. So, dito, mabubuhay, no? Yung determinasyon, mabubuhay na dito yung inyong passion, mabubuhay na dito yung inyong pagiging, yung pagte-take charge ninyo, kumbaga, yung drive ninyo nandiyan dyan, yung determinasyon ninyo nandiyan dyan. So, ito na yung simula siguro ng pag-progress talaga ninyo. Maaaring ang iba sa inyo dito, lalabas na dito yung pagkaano ninyo, yung pagka-leader, no? Maybe, karamihan sa inyo dito were born to be a leader at maaaring by that time, baka ma-promote na kayo bilang manager, bilang supervisor, consultant, mga ganon, team leader, yung mga ganon ba? So, there could be promotion for some of you there. Probably then, mabubuhay dito yung pagka-entrepreneur ninyo, Scorpio. Around that time siguro, baka merong offer sa inyo for a business venture, no? At maaring magnegosyo kayo, magsimula kayo ng sarili ninyong enterprise. Sa July, meron tayong 10 of Wands. Ayan, so, gising na dito, no? Yung ninyo, yung lakas na loob. Kasi, for the longest time siguro, kung sa trabaho yan, relationship, pamilya, nagtiis na kayo eh. Nagtiis kayo, nagtiyaga kayo, no? Pero parang wala namang nakaka-appreciate sa inyo, walang tumutulong sa inyo. Kaya, kung ano man itong nagpapabigat ng inyong damdamin, kasi this could be emotional burden din. Pero, pwede rin na physical, no? Na burden ito kasi baka sa trabaho yan, baka overwhelming task na binibigay sa inyo, baka you're dealing with a domineering boss pa, yung mga ganun ba? Kaya maring nahihirapan na kayo, sobra na kayong nahirapan at medyo siguro it's taking a toll on you na, kaya parang gusto nyo nang give up at i-give up nyo na nga ito. Kung ano itong nagpapahirap sa inyo, i-give up nyo na yan, magdedesisyon na kayo na tama na, no? I have my life then. No, kasi maaaring ang iba sa inyo dito, you have no life na after work. Kung sa trabaho yan. Kasi maybe you're working long hours, 'di ba? At maaaring instead na
pwede ka pang mamasyal, hindi ka na makakapamasyal kasi nasa trabaho ka pa rin. Imbes na itutulog mo na lang, baka hindi mo natapos ang trabaho mo, gagawin mo pa rin sa bahay. Hindi ba? Maaring ganun ang sitwasyon dyan for some of you if that is related sa trabaho. It could also be possible na relationship yan or pamilya, no? So, maybe you're going to speak up na at that time at hihingi ka na ng tulong dyan, no? Pagdating ng August, eto na, maganda, no? Talagang ma-overcome mo na yung hirap dyan, no? And mapagtatagumpayan mo, no? Yung move na to, na siguro magsasalita ka na, hihingi ka na ng tulong, that will be provided to you, no? At maaaring dito, magkakaroon ka na dito ng paglalakas ng loob dyan, at mabibigyan ka ng universe ng support dito at maaring makuha mo, no, kung ano yung gusto mo ditong mangyari, kung anong gusto mong tulong dyan, no, maaring yan ay makuha mo talaga at mapagtatagumpayan mo yan, no, yung move mo na yan. Kaya magkakaroon ka dito ng bagong pag-asa, no, bagong buhay, a new beginning, a new path is opening up for you rito, no, at magsisimula ka ng pagbabago, no? Magbabago ang inyong sitwasyon dito for the better. At sa star energy din, this is also about wish fulfillment. Kaya maaring around August, no? Meron kayong mga wish dito. Meron kayong heart's desires na maaring mag-come to fruition. So, this is a time talagang magbabagong buhay kayo. Kasi maaring yung wish ninyo na magka-come to fruition is also a new path, no, na yan ang bubuksan sa inyo ng universe. Pagdating ng September, may heartache, may heartbreak, no? Pero feeling ko hindi ito recent, hindi ito mangyayari at that time, kundi tapos na to, no? Tapos na to. Maaring hindi pa kayo totally nakakapag-move on, no, sa kung ano man ang sitwasyon ninyo, ano man ang nakapagdulot ng heartbreak or heartache sa inyo rito, kung kailan man ito nangyari, pero definitely nakaraan na to. Pero dumating kayo sa point, no, at that month of September na baka na-remind kayo. Maaaring kung ano man ang nangyari rito na nasaktan kayo ng todo-todo, baka yung taong nakapagdulot ng sama ng loob sa inyo rito, baka nagkita kayong muli, accidentally, or baka merong nakapagkwento sa'yo, maybe you have learned some truth, 'di ba? At kaya kumulo na naman ang dugo ninyo, kaya naggalit na naman kayo rito. So, kasi feeling ko, this is the aftermath, no, ng kung ano man ang nangyari rito, anong dahilan ng heartbreak na to, ng heartache na to, parang eto, na-remind na naman kayo, no? Na-remind na, parang na-refresh, kumbaga sa puso at sa isip ninyo kung ano nangyari rito, kaya parang kumulo na naman yung dugo ninyo, nagalit na naman kayo, parang nanumbalik ang sakit na naramdaman ninyo riyan, no? So, October, we have 9 of Wands, defensive si Scorpio, around as October. So, kung ano yung sa tingin ninyo, kung nasa tama kayo, nasa rason kayo, ipaglaban ninyo yan, no? Kung alam ninyo na nasa tamang posisyon kayo para ipaglaban ang kung ano man ang pinaninindigan ninyo, then go for it. Huwag kayong sumuko, no? Huwag kayong sumuko. Depensahan ninyo ang sarili ninyo. Depensahan ninyo ang posisyon ninyo or kung ano pa man, no? Kung sa tingin ninyo nasa tama kayo. So, in November, we have the moon energy. You're divinely guided, Scorpio, no? Divinely guided kayo. Around November, pay attention kayo lagi sa inyong intuition. Pay attention kayo lagi sa mga signs, symbols, synchronicities, and even sa inyong mga dreams. Kasi merong mga guidance ang universe sa inyo dito, no? Na dinadaan sa intuitive messages, dinadaan sa mga panaginip ninyo, no? At pay attention kayo lagi dyan because that is guidance para sa'yo. Maaaring meron mga importanteng decisions dito na kailangan ninyong gawin, no? At yan ang kailangan ninyong
pakinggan ang inyong intuition so that you will be guided accordingly. So, by December, we have Queen of Wands. Ayan, so magiging matapang kayo rito, no? Scorpio, magiging matapang kayo rito. And maybe, kung ano man ang balak ninyong gawin dito, no, around December, with the guidance of your intuition, with the guidance of the divine, no, you're going to go for it. No? So, siguro dito talagang maglalakas ng loob kayo na simulang gawin ang project na iniisip ninyo, simulan ang kung anumang bagay ang gusto ninyong gawin rito, no? Siguro, sa pagtatapos ng taon 2025, 'di ba? Parang you want to start, no? Na maging yung pagta-transition kumbaga ng taon from December to January, no? Parang gusto ninyong magsimula kayo ng December pa lang. Gusto mo nang i-put out yung energy mo na determinado ka, positive ka, 'di ba? Driven ka, yung ganon. Kaya kung ano man ang mga binabalak ninyong gawin dito, you may start in December at talagang you're going for it. You're going to be all out. You're going to be eye on the prize, no? So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.